Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y si Pastor Steve, gaya ng narinig nyo. Pero hindi naman ako gano'ng katanda kung may marunong mag-mathematics dito. Gaya ng sinabi ni Brother Jimmy, kung 22 years akong pastor sa Moonwalk, tapos 35 years pang dagdag bilang misyonero, ilang taon na kaya ako? Wala pa akong 100, sabihin ko sa inyo. Pero ang nangyari doon, 35 years kami sa Pilipinas, pero 22 years sa gitna noon ang naging pastor ako sa MCBC. So 35 years total. Mga 7 taon na kami sa Estados Unidos bilang pastor sa Trinity Baptist Church. Kayo nang bahala sa mathematics dyan. Well, kanina, kung wala kayo dito sa Sunday School, gusto ko lang ipaliwanag kung anong topic natin. Sinimulan natin ang isang pag-aaral, munting pag-aaral sa topic, sa paksa ng pag-ibig. Gaya ng nabasa natin kanina dito sa Galatia 5, talatang 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang simula rito sa listahan ng mga lasa, kumbaga, ng iisang prutas ng banal na espiritu, ang unang flavor na binanggit dito ay pag-ibig. Dito nagsisimula ang pagkilos ng banal na espiritu sa puso ng isang tao na kanyang inililigtas. Nilalagay niya doon sa pusong, kumbaga, naging tahanan ng banal na espiritu, ang pag-ibig. Aminin natin, hindi ito natural sa atin. Ang iniibig natin, gaya ng sinabi ni Pablo doon sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang iniibig natin natural ay ang sarili. Hindi ka nang utusan ang tao, ibigin mong sarili. Natural sa atin yon. Pero paano natin mahalin ang iba? Kailangan kumilos ang banal na espiritu sa atin ng tunay na pag-ibig. So manalangin muli tayo at hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral sa Kanyang salita. Tayo po'y umaasa sa Kanya, hindi sa ating sarili, hindi din sa preacher. Kung nadidepende kayo sa tao, walang mangyayari. Umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Diyos, gaya ng aming nabasa rito sa Galatia 5, sa tao may gulo, may mga pag-aaway, may mga alitan. Natural ito sa aming laman. Ang bunga ng laman, gano'n talaga kagrabe. Pero ang bunga ng inyong espiritu, sa puso ng mga taong inyong inililigtas ay iba. Nagsisimula ito sa pag-ibig. Meron din kagalakan, tunay na kagalakan, hindi tulad sa mababaw na tuwa ng mundo. May kapayapaan at iba pa. Pero gusto naming sinimulan uli itong bunga ng pag-ibig. Turuan niyo kami at ilagay niyo, ibuhos niyo sa puso ng bawat isa sa amin ang pag-ibig. Ang mga taong wala pa kay Jesus, naway maranasan nila ang init ng inyong pag-ibig sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa araw na ito. At ang inyong mga tao na nandirito ngayon, lalo niyong buhusan kami ng pag-ibig. Kailangan namin ito. Ito ang aming hiling sa ngalan ni Hesus. Amen. Now, kaninang umaga sa Sunday School Hour, pasensya na kayo kung wala kayo rito, kailangan bumagon ng mas maaga para maabutan niyo ito. Pero ibigay ko sa inyo ang kaunting review na lang ng ating nakita roon. Nakita natin, number 1, anong ibig sabihin ng pag-ibig? Ito yung diwa ng puso na puso at kalooban na gumagawa ng makakabuti sa kanyang minamahal kahit na masakit o magastos ito para sa sarili. Hindi sarili ang iniibig, kundi yung kapwa yung minamahal. So yun ang definition. Tapos nakita natin, saan ito nanggagaling? Galing sa Diyos. Hindi natural sa tao. Bagamat may mga pamilyang kung saan may pag-ibig sa tahanan,
common grace yan, biyaya din ng Diyos. Kasi ang ating nakikita sa lipunan ngayon, mga pamilyang watak-watak, mga relasyon na sirang-sira, mga tao, yun na nga, nagmamahal sa sarili, nagmamahal sa sariling kaligayahan, nagmamahal sa pera, 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 pera. Yan ang hinahabol ng marami at nasisirang pamilya dahil doon. Nasisira yung relasyon sa kapwa, lalong-lalo na sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig na ito, hindi galing sa sarili natin, galing sa Diyos. Diyos lang ang napagbigay ng pag-ibig na ito. Nakita natin anong magiging bunga sa buhay. Well, dito tayo magka-concentrate ngayon. Dito tayo magfo-focus. Itukoy natin ating pansin sa bagay na ito. Anong magiging bunga sa buhay natin kung nasa atin ang bungang ito, ang lasang bungang ito ng banana espiritu. And kung gamitin natin ang larawan ng puno, may mga prutas dyan sa pinakataas ng mga branches ng punong yan. Meron din sa bandang gitna, meron din sa mga pinakamababang branches ng puno. So, magsimula tayo doon sa taas. Ano magiging bunga nito sa taas? Well, siyempre, may pag-ibig dapat sa Diyos. Pangalawa, yung prutas dito sa bandang gitna, yan yung pag-ibig sa mga kapwang Kristiyano, sa mga kapatid. Dapat may pag-ibig dyan. Pero ayon sa Biblia, hindi doon nauubos yung pag-ibig ng mga tao ng Diyos. Meron ding pag-ibig sa mga taong nasa labas ng iglesia. Mga wala pa kay Jesus, dapat ding ibigin ang mga ito. So, yun ang tatlong topic natin ngayon. Magsimula tayo sa taas. Yung prutas nandun sa taas ng puno. Pag-ibig sa Diyos. Bakit kailangan ibigin ng Diyos? Well, pinaka-basic dito, dahil yun ang utos niya sa atin. Kung hindi ako ang suggest ng scripture reading kanina, pero nabasa natin. Ewan ko kung itong pinili ni Brother Jimmy or ni Pastor Ish, pero nabasa natin kanina yung pinakadakilang utos sa Bible na inulit naman ni Jesus doon sa rich young ruler. At sinabi niya, ang pinakamahalagang utos na dapat nating tuparin ay mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, ng buong isip. I think nakuha kong lahat ng mga yon. Ibig sabihin, ang buong pagkatao natin, dapat nating mahalin ang utos ng Diyos yun. Pinakadakilang utos. Number 1, higit sa lahat, mahalin ninyo ang Diyos. May kaibigan ako sa Africa. Nakapunta ako noong 1981 sa Kenya, bago ako pumunta rito sa Pilipinas. At doon sa Kenya, isang kaibigan ko, teacher siya sa Kenya Technical College. At ang mga estudyante niya, meron silang campus fellowship. So, nagkataon na may speaker galing sa abroad, hindi ako, at tinanong daw sila ng tagapagsalita na yon, sino dito ang nagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng buong kalakasan, ng buong pag-iisip? Ano kaya ang nangyari? Lahat sila nagtaasan ng kamay. Pwera lang, yung kaibigan ko at ang kanyang kapatid. So sinabi ng tagapagsalita, buti na lang may 2 tao rito na honest. Kasi kung tutusin, di natin kayang gawin yun. Hindi ito natural. Maski ligtas ang isang tao, aaminin natin, kulang ako sa pag-ibig. Hindi ito galing sa sarili. San manggagaling? Galing sa Diyos. Gaya ng nabasa ko kaninang umaga, 1 John 4:19, tayo'y nagmamahal. Ewan ko kung nabasa ko ito. Pero 1 John 4:19, ganitong nakalagay doon. Tayo'y nagmamahal dahil siyang unang nagmahal
sa atin. Dahil siyang unang nagmahal sa atin. Paano palaguin ang pag-ibig sa puso mo? Saan ka pupunta? Payo ko sa inyo, puntahan mo ang Gethsemane. Ang Gethsemane. Ang harden ng Gethsemane kasi doon si Jesus nananalangin sa kanyang Ama. Yung sa araw ng galit at puot ng Diyos sa kasalanan ng lahat ng kanyang mga tao. Kumbaga, pinakita kay Jesus doon sa harden. At ang panalangin ni Jesus sa kanyang Ama, "O Ama, kung pwede sana, makalipas ito, makawala sa akin, makalampas, hindi ko kailangang inumin itong saro ng galit at puot mo sa kasalanan. Ngunit, hindi ang aking kalooban ang siyang masusunod, kung hindi ang iyo." Nagpasakop si Jesus sa kalooban ng kanyang Ama at ininom niyang sarong yun hanggang sa huling patak. Lahat ng puot at galit ng Diyos sa kasalanan, lahat ng kasalanan, ng lahat ng kanyang mga tao. Ikaw, kapatid, kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, ang galit na dapat sa iyong kasalanan, inubos ni Jesus doon sa krus. Mula sa Gethsemane, nadakip si Jesus doon, dinala sa korte, kumbaga, ng mga Hudyo. Walang hustisya roon. Ang sentensya, dapat siyang mamatay. Anong kasalanan? Wala. Mga trumped up, mga beking sinasabi laban sa kanya. Pinako siya sa krus. Puntaan natin ang Calvary. Nasugatan siya sa kamay, sa paa, at sa gilid. Kaya ang sinasabi ng isang awit natin, 5 bleeding wounds he bears, received on Calvary. They pour effectual prayers. They strongly plead for me. Forgive him. Oh, forgive, they cry. Nor let that ransomed sinner die. Ako'y may kalayaan. Ako'y may kaligtasan. Dahil sa pagdurusa ni Jesus. We love because He first loved us. Paano lalabas yun kung talagang ibigin natin ang Diyos bilang sagot, bilang tugon sa Kanyang pagmamahal sa atin? Nabanggit ko kanina, gusto ko lang ibigay ang mga ilang talata dito. Worship. Tingnan natin ang worship doon sa Apocalypse. Chapter 1, verse 5. Anong kanta nila doon? Apocalypse 1, talatang 5 hanggang 6. At mula kay Hesus Kristo, magsimula tayo verse 4. Si Juan na sa pitong iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa Kanya na siyang ngayon at nakaraan at ang darating. At mula sa pitong espiritu na nasa harapan ng Kanyang trono. At mula kay Hesus Kristo na siyang saksing tapat, ang pagpanganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo at ginawa tayong kaharian, mga pare sa Kanyang Diyos at Ama, sumakanya ang kalawalatian at ang paghahari magpakilan pa man. Amen. Bakit sila pupuri kay Jesus? Siya ang umibig. Siya ang nagpalaya. Siya ang nagligtas. Purihin siya. Bigyan siya ng kalawalatian, kapurihan, magpakilan pa man.
So, kung may pag-ibig sa puso natin, siyang nagmahal, siyang umibig. Kung tayo inibig ng gano'n, anong tugon? Purihin siya. Purihin siya. Nabanggit ko kanina, tayo'y dapat sumunod sa kanyang mga utos. 1 John 5:3, itong pag-ibig sa Diyos na ating tinutupad ang kanyang mga utos at hindi ito pabigat. Well, isipin natin, bigyan natin ng konting laman itong sinabi. So, anong utos ni Jesus sa atin? Hindi dapat na maging pabigat. Babanggitin ko na lang ang mga iba rito. Hanapin niyo muna ang kanyang kaharian. Unahin ang kanyang kaharian. Madaling sabihin. Anong ibig sabihin pagdating sa mga practical na araw-araw na decision? May priority dapat yung mga decision natin. Saan ako titira? Basta mataas ang sahod. Okay, doon na ako. Hanapin niyo muna ang aking kaharian, ika ni Jesus. Kahit na wala doon yung pinakamataas na sahod. Kahit na kailangan magsakripisyo sa ibang area ng buhay. Basta ang aking kaluluwa mapagsamba sa Kanya ng tamang konsyensya. Unahin ang Kanyang kaharian sa mga desisyon. Halimbawa, isa pang utos sa Ephesians, let no filthiness, pasensya na kayo, hindi ko nilagay sa Tagalog, no filthiness, walang karumihan, o mga birong hindi dapat lumabas sa inyong bibig. No filthy jesting. Alam niyo, sa mundo ngayon, punong-puno ng mga green joke. Tinatawanan mo ba sa opisina? Dapat kang lumabas doon. Kung hindi ka magsalita, di lumabas ka at least. How about pornography? Alam niyo, sakit ito ng marami ngayon. Hindi lang kalakihan, pero primero mga kalakihan. Pag-click sa mga bagay na sinabi ni Jesus, dapat pure, talisay yung inyong puso at mata. Gaya ng sinabi ni Job, I will not sin against God and I made a covenant with my hand. May tipan ako sa aking mga mata. Hindi ako titingin sa babae ng ganon. Keep His commandments. Hindi ito pabigat para sa ikabubuti ng kanyang mga tao. Isa pa, just banggitin ko na lang, yung kainggitan at yung yung pagmamahal sa pera. Pera ang hinahanap ng mga tao. Okay, siyempre, kailangan bayaran ng mga utang, kailangan bayaran ng kuryente, kailangan pakainin ng mga bata. Naiintindihan ko yan, may pamilya din ako. Pero hindi yan ang pinaka-layunin ng buhay. Seek first the kingdom. So, love for Him. Love for Him. Kahit anong mangyari. Pangalawa, okay, so yun yung pinakamataas na prutas. So tanong ko, muna bago tayo lumipat sa pangalawa, sa mas mababang prutas, mahal niyo ba ang Diyos? Madaling sabihin. Gaya ng grupo na binanggit ko sa Africa. Pero siya sa atin natin ang ating puso. Panginoon, kilala mo ako. Mahal kita, pero kulang pa. Kaya may awit sa ating himnaryo, more love to Thee, O Christ. Dagdagan mo ang pag-ibig ko sa iyo. Yan ang panalangin ng mga Kristiyano. Pangalawa, ang prutas na nasa gitna ng puno, kumbaga, nasa level na ito, pag-ibig sa mga kapong Kristiyano. Now, bakit kailangan ito? Alam niyo, chinek ko ang concordance ko, ang listahan ng mga talata, hinanap ko ang salitang pag-ibig sa kapwa doon sa Biblia. Si Jesus,
Sinabi niya ito ng 5 beses sa gospel accounts. Halimbawa lang, banggitin ko lang ang isang halimbawa. Sa Juan 13, ito'y dapat makita. Ito'y isang palatandaan ng mga tunay na alagad ni Jesus. Ikaw ba'y tunay na alagad ni Jesus? Well, ganito dapat ang makita sa inyo. John chapter 13, verse 34. 13 at 34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang pagbabago ng utos, kasi sabi niya, ito'y isang bagong utos. Sa lumang tipan, galing yung sinabing, mahalin yung inyong kapwa. Love your neighbor as yourself. Anong bago rito? Napansin niyo ba? May binago si Jesus. Hindi niya sinabi, love your neighbor as yourself. Sinabi niya, ibigin niyo ang inyong kapwa tulad sa aking pagmamahal sa inyo. Kung paanong minahal ko kayo. Paano tayo minahal ng Diyos, ni Jesus? Ibinigay niya ang kanyang sarili. Kaya mga kapatid, ito'y utos ni Jesus sa atin. Mahalin ang bawat isang tunay na Kristiyano. Madali bang gawin? Ganun nabanggit ko kaninang umaga, may mga ibang kapatiran na madaling mahalin. O si kapatid na ganito, talagang sweet na sweet yung taong yan. Talagang maasikaso, kahit anong kailangan mo, tutulungan ka niya, handang tumulong kanino man, talagang mabait, napakabait, mahal ko siya. Pero isang taong masungit, isang taong palareklamo, isang taong kapatid, miyembro ng church, pero parang palaaway. May kilala ba kayong ganun? Anong utos ni Jesus dito? Mahalin yung inyong kapatid kung mabait sa'yo. Meron bang ganun sa Bible nyo? Wala eh. Now, kung nagkasala siya, kung talagang kailangan disiplinahin, okay. Pagmamahal din yun. Pero, hindi to option. Pipiliin natin ang ating minamahal sa church. Alam nyo, sa Pilipos, may 2 babae doon na hindi nag-uusap. Si Euodia, si Syntyche. Si Syntyche umuupo dito. Si Euodia, doon talaga. Pagkatapos ng serbisyo, pagdating ng amen, si Euodia, lumalabas doon. Si Syntyche, diretso sa pinto dyan. Hindi sila nagbabatian. Anong sabi ni Pablo roon? I urge you, Euodia. Sinasabihan ko, si Euodia, si Syntyche, magsama kayo dyan. Say the same thing. Anong dapat makita sa kanila? Pagmamahal. Ito'y palatandaan na sila'y tunay na alagad ni Jesus. Si Pablo, 8 beses sinabi dito sa Roma 12. Babasahin ko na lang ang mga ilang talata dito dahil ito'y napakahalaga. Sa ganitong paraan, malalaman ng lahat na kayo'y tunay na alagad. Meron ba kayong palatandaan na ganito? Roma 12. Jeez. Utos naman ni Pablo, sinabi niya, nang sila'y makaraan, let's see, sorry, tumalon yung papel ko. Roma 12. That didn't look right. Roma 12. Jeez. Magmahalan, excuse me, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid sa pagpaparangal sa iba ay may magunahan
kayo. So, ano bang punto dyan? Magmahalan. Bilang kapatid, utos. Si Pedro, 4 na beses inulit sa 1 Peter. Gusto ko lang ipakita sa inyo, hindi lang isang author ng Bible lang nagsalita tungkol dito. Ibig sabihin, napakahalaga nito. Sa kay Pedro, 1 Peter 1:22. Ngayong nilinis na kayo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, ibig sabihin, may pananampalataya, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alam mula sa dalisay na puso. Again, hindi maliit na bagay. Si Pedro, 4 na beses inulit. Si Juan, 8 beses inulit ang utos na ito. 1 John chapter 3. Halimbawa lang, unang Juan 3, talatang 11. Sapagkat itong mensahe na inyong narinig buhat ng pasimula na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Narinig, buhat ng pasimula. Kanino narinig? Kay Jesus narinig. Kung may palatandaan ng isang church ay tunay na church. Alam niyo, nung panahon ng Reformation, anong sinasabi nila? Well, may tamang pagtuturo, tama naman yun. May tamang disiplina, tama rin naman yun. At meron ding tamang pagtuturo tungkol sa sacraments, Lord's Supper especially. Well, okay. Pero hindi binanggit nung panahon ng Reformation itong palatandaan na binanggit ni Jesus. Ang tunay na church ni Jesu Kristo ay ang church kung saan umiiral ang pag-ibig. Mahirap man gawin, madali man gawin, ilapit natin ang ating puso sa Diyos at sabihin, gaya ng nabanggit ko kanina, Roma 5:5, O Panginoon, ibuhos mo sa pusong ito ang iyong dakilang pag-ibig. Pagmamahal sa isa't isa. Saan manggagaling yan? 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Ginawang kanta ito ng mga bata, pero maganda rin isaulo din ng mga may edad. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Saan galing? Galing sa Diyos. Kung ikaw, inisip mo, kulang ako sa pag-ibig, mahirap ibigin ito, balikan mo si Jesus. Tingnan mo ulit si Jesus. Love is of God, and who loves is born of God and knows God. Kilala mo ba ang Diyos? Umibig ka sa iyong kapatid. Now, how will this happen? Anong hitsura ng pag-ibig sa isa't isa? Banggitin ko na lang mga ibang bagay dito. Number 1, kung ibigin mo ang kapatid, pakikinggan mo siya. You know, si Job, nagka-problema siya, no? Yung mga ari-arian niya, ninakaw, yung mga hayop niya, kinuha, yung mga anak niya, 10 anak, namatay, kasabay sa trahedya ng pagbagsak ng bahay nila. Mabigat. May mga kaibigan si Job. 3 kaibigan. Anong ginawa nila? Pinuntahan nila si Job. Anong unang ginawa? Unang-una, umupo lang sila doon ng tahimik. Best thing they ever did. Ilang araw sila naghantay. Sa wakas, nagbukas ng babig yung isa, tapos nagsasalita, parang mga bata lamang kay Job. Ikaw kasi, sinisisi niya si Job sa nangyari. Doon sila nagkamali. Pero nung una, nandun sila, umupo sa tabi ni Job, maganda yon. Handang makinig.
Ang Diyos, anong meron siya? He is the God, gaya ng sinasabi sa Psalms, na nakikinig sa ating mga panalangin. So, gayahin natin ang Diyos. Pakinggan natin ang ating mga kapatid. Number 2, mga dila na imbis na ibagsak ang ating kapatid, itaas natin, i-encourage natin sila. Isaiah chapter 50 and verse 4. Magandang bagay ito. Sana lahat tayo merong ganito. Isaiah chapter 50, Isaiah 50, ganito nakalagay. Verse 4. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanulupaypay. Paano tulungan? Paano i-encourage? Kailangan ng dilang ganito. Pag-aralan natin. Paano ito sagutin? Anong dapat sabihin? Panalangin mo. O Panginoon, itong kapatid ko, nahihirapan, nalulungkot. Napipigati. Anong masasabi ko? Ano pa? Mga tiwala. Ano bang sinabi sa, what's the love chapter? 1 Corinthians 13. Anong sinabi doon? Paano mahalin ang kapwa? Well, love believes all things. Naniniwala sa lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin na gullible, na madaling na dayain. Kung hindi, trusting, may tiwala sa kapwa. Sa kapwang Kristiyano, love believes all things. Love forgives. Love bears all things. Pinapasan, ginawa niya ito, imbis na sisihin, ay patatawarin ko. Bears all things. Love helps. Sabi ni Juan, kung sino man ang may kakayanan, tapos nakita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan, tapos sabihin niya, nothing. Actually, paano nananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Tanong ni Juan. Huwag lang sa salita magmahalan, sa gawa din. One more thing na sasabihin ko, kung may tunay na pagmamahal sa church, alam niyo yung ibibigay niyo sa isa't isa? Oras. Time. Nung bata pa ako, lumaki ako sa church. First Baptist Church in New Orleans, Louisiana. Doon ako lumaki. At hanggang siguro 14 years old, nandun kami sa New Orleans. At isang mensahe lang ang alala ko galing sa pastor na yon. Imagine. At least sana yung mga kabataan sa church namin sa New Jersey, maski dito sa Moonwalk, sana alala nila mga ilang sermon ko, hindi lang isa. Pero yung mensahe na yon, naalala ko, sinabi ng pastor namin, for children, love is spelled T-I-M-E. Alam niyo kung bakit ko nalala yun? Kasi inisip ko sa loob ko, sana nakikinig ang daddy ko. Kasi daddy ko mahilig mag-golfing. I think he learned his lesson later on. Pero yung time na yun, mahilig mag-golfing. Pero hindi lang yan sa mga bata. Sa isa't isa rin. Time. Time. Bigyan natin ang isa't isa ng time. One more thing na gusto kong idagdag dito. Love in our hearts, kung may pag-ibig, kung tayo minahal ng Diyos, kung tayo binago ng Diyos, at binuhos niya sa ating puso, itong bunga ng pag-ibig, na may mga prutas din sa mga bababang sanga sa puno. Ano ba yan? Pag-ibig sa mga di pa mananampalataya. Pag-ibig sa mundo, pag-ibig sa mga tao sa paligid, sa mga kapitbahay, sa mga excuse me, mga kapong manggagawa. Now, kailangan ba ito? Utos ba ng Diyos? Can you think of the verse? Galatians 6 verse 10. Basahin ko na lang para maging tama yung pagsalin ko sa Tagalog.
Galatia 6, talatang 10. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Pero sa lahat, ano ba yung paggawa ng mabuti? Pag-ibig yun. Dapat din nating ibigin ang lahat. Tingnan natin ang halimbawa ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 3. Unang Thessalonica 3. At ganito ang sinabi, talatang 12. At naway palaguin at pagsaganain kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya naman namin sa inyo. Sundin niyo ang aking halimbawa sa inyo, minamahal ko kayo, ika ni Pablo, at minamahal ko din ang lahat ng mga tao. Paano makita kay Pablo yung pagmamahal niya sa lahat ng tao? Inuusig siya. Halimbawa, dito sa Thessalonica, inuusig siya. Anong ginawa niya? Bumalik ulit doon. Para ilahad muli ang Ebanghelyo. Minahal niya ang kanyang kapwa. Again, ang pinagmulan nito, galing ito sa Diyos. Di ko babasahin ang mga talata, pero ang Diyos nagmamahal sa maski sa mga di mananampalataya. Yung rich young ruler, tiningnan siya ni Jesus na may pag-ibig. Bagaman di siya pinili. Mahalin natin. Alam niyo ba kung sinong pinili ng Diyos? Bago magtiwala? Hindi natin alam. Mahalin natin sila. Sino? Kaya ang maliligtas, alam ng Diyos yan. Hindi ako nakakaalam. Pero mahalin natin ang mga tao sa mundo, maski mga kalaban. Anong sinabi ni Jesus tungkol dyan? Love your enemies. Kahit anong gawin nila sa iyo, ang sukli sa kanila, love your enemies. At ang sinabi ni Pablo, Roma 12, ang gagawin mo ron, you're going to put burning coals on their head. Dahil yung sukli mo sa kanilang masama ay mabuti, repay evil with good, ika ni Pablo. So ano ba yung mga burning coals sa ulo? Di ba? O yan, susunugin ka nila. Ganun ba yun? Na pagiganti. Sige, gagawin kita ng mabuti para masunog ka. Ganun ba ang diwa ng isang taong nagmamahal? Hindi. So bakit sinabi ni Pablo, magkakaroon ng burning coals sa kanilang ulo? Well, alam niyo, ang isang factor ng mga taong pula ang buhok, madaling mamula din ang mukha. Kung nahihiya, pulang-pula na. Well, that's what Paul's talking about. Mapapahiya sila. Ginawang kanila ng masama, ang sukli mo sa kanila mabuti, kaya yun. Sana sa hiya na yun, ay lalapit sila kay Jesus para maligtas. Kaya mahalin din natin ang mga kalaban. Repay evil with good. Benevolence, kindness. Lalong-lalo na sa pagbabahagi sa kanila ng Ebanghelyo. Alright. Well, yun ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayong umaga. Bunga ng Espiritu, pag-ibig. Kaya may mga tanong ako sa inyo, bandang huli ngayong umaga, pag tatapos natin. Number 1, iniibig niyo ba ang Diyos? Lumalabas ba ito sa pagsamba ninyo sa Kanya? Aminin natin, minsan dumarating tayo dito sa church na parang bagong gising, inisip natin, ayos bang buhok ko? May mga iba't ibang bagay na dumadaan sa isip natin. Pagdating ng unang hymn, maring pamilya sa atin at kinakanta natin ng mechanical, parang kumikilos ang bibig pero ang puso malamig. O di kaya, kung di natin alam ang hymno na yan, bakit niya pinili yan?
nagreklamong puso. Pero ano bang purpose natin? Harisambahin ng kalangitan. Bigyan natin siya ng papuri. Mahalin din natin siya sa pagsunod sa kanyang mga utos, sa mga prioridad natin sa buhay. Mahalin din natin ating Mahal niyo bang ang bawat isa rito? Hindi ko kilalang, mga ilan ang kilala ko dito. Alam niyo, naging member ako ng CRBC. Yeah, isa ko sa inyo noong 1984. So, saan kayo noong 1984? Pero ngayon, hindi ko kilalang lahat. Mahal niyo ba ang bawat isa? Isipin niyo, kung may kahit na isa lamang na mahirap mahalin, hindi naman dumiretso kayo sa kanya pagkatapos kasi obvious na yun. But gawin mong project. Sadyain mo na mamahalin mo siya. Para kung sinong pumasok dito, hindi niya mararamdaman na may alitan. Dahil umaapaw ang pag-ibig sa CRBC. Mahal niyo ang isa't isa. Mahalin niyo ang mundo. Paano mahalin ang mundo? Ibahagi natin sa kanila ang Ebanghelyo. Alam niyo, yung nabanggit ko sa iba kanina na ang pinipreach ko sa, I think sa inyo din, ang pinipreach ko sa Trinity ngayon, 1 Peter chapter 3 verse 7, tungkol sa mga asawa na dapat pag-aralan, live with your wife according to knowledge. Mahalin mo siya sa tunay na pagkakilala sa kanya. Well, we need to know the world. Paano ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo? Paano sila kausapin? Get to know them. Para kung anong paraan, parang may something in common para makausap mo sila. Pag-aralan nyo how to show the gospel to the world. And so you say, pero pastor, napakahirap. Di ko kaya. Yeah, sinabi ko na yan. Hindi mo kaya. Pero kaya ni Jesus. Lapitan mo itong puso mong manhid. Ilapit mo sa Diyos. Panginoon, itong puso ko kulang sa pag-ibig. Pagbulay-bulayan mo ang kanyang pag-ibig sa iyo. Meditate on that. At sana, gaya ng sinabi pa ng isang hymn, oh, the deep, deep love of Jesus. Vast, unmeasured, boundless, free, rolling like a mighty ocean in its fullness over me. Sana yung alon ng pag-ibig ng Diyos ay gamitin niya, tabunan ang kalamigan ng puso mo. Kaya niyang gawin yun. Kayong mga kaibigan dito, wala pa kay Jesus, you don't know what you're missing. Gaya ng sinabi ng mga Hudyo nung panong nung lumang tipan, hali kayo, samahan niyo kami. We will do you good. Anong mabuting maigawa namin sa inyo? We'll tell you the good news. Ang tanging daan ng kaligtasan para mapatawad ang iyong kasalanan. Ikaw din ay magkaroon ng bagong puso ng pag-ibig, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sa pamagitan ng gawa mo. O sige, tutuwid ko ang buhay ko. Hindi mo kaya. Si Jesus lang ang nakakaligtas sa mga tao tulad natin. Tayo po ay manalangin. O Lord our God, we thank you. Salamat sa pag-ibig niyo sa amin. Kung saan mga kasalanan namin, pagrebelde namin, pagsuway namin sa inyo ay tinago, tinakpan, sinagot ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo noong siya'y namatay, nagdusa para sa mga kasalanan, lahat ng kasalanan ng lahat ng kanyang mga tao. O aming Diyos, gamitin yung mga mensahe ngayong umaga upang lalong umapaw ang pag-ibig namin sa inyo, sa isa't isa, at sa mundo rin sa paligid namin. Kulang kami sa pag-ibig. Pero kayo, may sapat na pag-ibig kayo sa bawat isa sa amin. Ibuhos nyo itong aming hiling sa ngalan ni Jesus.
Amen.